Ayan, so for today's video, since currently nandito ako ngayon sa Barcelona, Spain, I thought it would be interesting for me to talk about kung ano yung mga experiences ko dito as a female solo traveler. Since eto yung third time ko na pumunta dito in the span of parang 3 years ata. Basta first time kong pumunta dito was 2019. Tapos second was 2022 and then ngayon. So throughout yung yung tatlong beses na yun nagpunta ako dito, I'm very privileged to have met different people, locals at saka mga turista din. So that's what I'm going to be talking about. Hopefully maging interesting siya sa inyo if ever gusto niyo lumipat dito sa Barcelona or nagpe-prepare kayo sa travel ninyo before kayo pumunta dito. So disclaimer lang, lahat ng mga i-share ko is based sa sarili kong experience. Kung meron kayong mga suggestions pa or gustong i-add dun sa mga topics na i-share ko for today, please feel free na ilagay siya dun sa comment section. And before din ako mag-start, please don't forget na mag-subscribe dito sa channel natin. And also, i-follow din po ninyo ako dun sa social media accounts ko. Lalagay ko yung Instagram and TikTok ko dyan sa baba. Hindi ako masyadong nag-vlog dun sa mga actual day-to-day, sa mga travels ko. But if you're interested na makita yung mga ganun klaseng content, then don't hesitate to let me know sa comment section din. But yeah, yun yung introduction natin for today. Let's start! And I hope na ma-enjoy ninyo yung video na to. Okay, so meron akong kodigo dito. Hopefully wala akong makalimutan. But yeah. So, first ko munang gustong i-share is yung first impression ko dito sa Barcelona. Mainly nung first time kong pumunta dito back in 2019. So, a little background. Yung nagpunta ko dito sa Barcelona was yung very first na experience ko din for solo travel. So, parang nagpunta ako ng different cities dito sa Europe. Very first Euro trip ko din siya. Parang regalo ko siya sa sarili ko kasi 30th birthday ko siya at that time. So, nagpunta akong Lisbon, nagpunta akong Barcelona, Rome, and then Paris. Pero yung naging pinaka-paborito ko at saka yung pinaka-nagmarka talaga sa akin is dito sa Barcelona. So, a few things kung bakit is, number one, very laid back yung lifestyle nila dito. Parang nagulat ako na, super relax sila. Hindi sila yung parang laging nagmamadali or hindi sila yung parang, nagra-rush na naghahabol ng oras. And maybe yung iba sa inyo hindi ninyo alam, but currently po naka-base ako sa Canada and ang buhay doon is, very 9 to 5 culture. Kailangan laging nagmamadali, may schedule ka. Kasi kung hindi, mawawala ka. So I think yun yung parang naging parang not necessarily culture shock, pero parang pwede pala yun. Yun yung isang na very laid back talaga sila dito. Yung mga stores nila, hindi sila nag-o-open ng mga alas 8, alas 9, or majority ng mga stores hindi sila nag-open ng ganun kaaga. Nag-open sila ng 10, 11, tinitake talaga nila yung time nila to actually enjoy yung buhay instead na grind. So, although I understand na iba yung buhay sa North America, iba yung buhay sa Pilipinas, iba yung buhay din dito, pero I think yun yung parang naging very interesting for me na pwede pala yun na hindi naman kailangan na lagi kang nagmamadali. It's okay basically for you to parang mag-slow down kasi life is short. I think yun yung isa na naging learning ko. Life is very short, na lagi kang nagmamadali kasi pag ganon yung ginagawa natin, nakakalimutan natin sometimes yung mga little things. Just, even like take yung time mo to na magkape or mag-breakfast.
Kasi yun nga, meron tayong schedule. But nagustuhan ko yung ganong klaseng lifestyle nila, very relaxed. But at the same time, meron pa rin silang balance in the sense na nagtatrabaho pa rin naman sila. Meron pa rin naman silang time para gawin kung ano yung mga responsibilidad nila in order for them to survive. Like for example, magtrabaho, kasi syempre kailangan din naman natin ng pera, kailangan din naman natin ng sweldo, you know, but very well balanced yung buhay nila. Another thing is that yung mga locals dito, napansin ko na they really take time na parang mag-enjoy, you know, like mag-unwind. Hindi puro trabaho, trabaho, trabaho. Like super close nung beach dito, for example. Makikita mo talaga sila pag weekend na nagre-relax. Hindi lang sila puro laging trabaho yung iniisip nila. Unlike like basic experience ko sa North America, kahit na day off mo, sometimes kailangan meron kang side hustle para mag-survive ka dun sa mga basic necessities na meron ka. Although I'm not saying na hindi ganito yung buhay ng ibang tao dito. Of course, hindi ko siya masasabing ganun. But based dun sa mga na-observe ko, meron silang time to actually enjoy yung buhay nila. Kasi, you know, it's important for them as well na meron tayong oras para magpahinga, and then after that, mag-recharge before tayo magtrabaho ulit. I think in general, yung culture nila dito na napansin ko is that they work to live and not live to work. Unlike yung culture sa North America. Again, that's based on my personal experience and yung personal na observation ko dun sa mga tao na naka-interact ko din sa Canada. Puro trabaho lang talaga. It's a luxury kung meron kang time na magbakasyon, kasi instead na magbakasyon, sometimes mag-part-time ka na lang para at least merong extra na extra na income. Another thing in terms of yung mga first impression ko is that sa language, of course, kailangan mong magsalita ng Spanish. Very, sila sa lengguwahe. Although, of course, pag pupunta ka dun sa mga, dun sa city center or dun sa mga touristic areas, meron kang mga nakikitang nag-i-English. Like sa mga restaurants, sa mga stores, nag-i-English yan sila. So, madali pa din na makipag-interact sa mga tao. And dun sa mga locals naman na nakilala ko dito, nagsasalita rin sila ng English. Karamihan though, hindi sila ganun ka-fluent sa English. Mas, of course, fluent pa rin sila sa Spanish. So, pwede ka pa rin kaibigan dun sa mga locals dito. Pero meron din talaga na Spanish lang yung lengguwahe nila. And fun fact, dito sa Barcelona, so included sila dun sa province ng Catalonia. So, apart from Spanish, yung isang lengguwaheng sinasalita rin nila is Catalan. Majority ng mga signs nila or even sa mga restaurants, hindi in Spanish yung menu nila. Although meron din naman na Spanish version, but majority Catalan yung language. Even I think dun sa mga signs sa mga metro, mga ganyan is in Catalan. But yeah, yun yung isa. In terms of prices naman, sa first impression ko, based doon sa naging experience ko na mag-travel doon sa 4 different cities, yun nga yung sa Lisbon, sa Rome, Paris, tsaka dito sa Barcelona, way cheaper talaga siya dito sa Barcelona. Yung food, mas cheaper siya, especially compared sa Paris, kasi super mahal talaga doon. Ultimo tubig, super mahal. Dito medyo mas cheaper siya. That's why then apparently maraming mga tao from other European countries na
mas gusto nilang nagbabakasyon din dito sa Spain kasi mas mura. In fact, meron din mga ibang European nationals na mas nag-i-invest daw sila ng properties dito sa Spain kasi yun nga, mas mura. Like for example, compared sa France, compared sa Italy, and yung other European countries. As a tourist naman, super budget friendly dito sa Barcelona. As I said, like yung mga pagkain, super, hindi naman super mura, pero meron kang mga makikitang mura. Although, you have to be very careful doon sa mga restaurants na pupuntahan mo. I highly suggest na, lalo na pag, like, na tinitignan ninyo yung budget ninyo, huwag kayong kumain or huwag kayong pumunta sa mga restaurants doon sa mga touristic areas. Like for example, sa La Rambla, saan pa ba? Doon sa mga malalapit basically sa mga main na tourist attraction like dito sa Sagrada Familia. Kasi yung prices ng mga restaurant is talagang mas mura. And I think normally ganun naman talaga sa lahat ng bansa na mapupuntahan ninyo. Basta very touristic yung area, mas mahal talaga siya. Second thing, kaya hindi ko nire-recommend na dun kayo sa mga ganong klaseng area kumain is because yung quality ng food hindi ganun kasarap compared kung pupunta kayo dun sa mga mas pinupuntahan ng mga locals na mga restaurant. Now, paano ninyo malalaman kung saan pumupunta yung mga locals? Recommendation is that maglakad-lakad lang kayo. Kung dito sa Barcelona, yung napansin ko, yung maliliit lang na mga restaurant, doon usually nagpupunta yung mga locals. And then wala silang mga flashy signs na Catalan food or the best Catalan food or the best in Barcelona, mga ganyan-ganyan. Kasi very subtle sila. Alam na ng mga locals na okay, eto yung spot for this particular na pagkain or mga ganyan. Hindi na nila kailangan i-announce basically. Usually, yung mga restaurants na mayroong mga flashy na mga signs is ang market nila is mga turista. So, kung yung market nila is turista, syempre mas mahal, and then yun nga, yung quality ng food, hindi siya ganun kasarap. Yun yung suggestion ko in terms of, like restaurants and also yung budget ninyo. Maghanap talaga kayo ng mga maliliit lang na restaurant. Although it would be a challenge sometimes kasi yun nga majority sa kanila Spanish or Catalan lang yung language nila. Pero pwede naman kayong mag-Google Translate. Yun lang, I think sa akin kasi din, meron akong friend dito na nag-Spanish siya. So, siya yung spokesperson ko. So, like, medyo super madali sa akin mag-navigate or maghanap ng mga places na gano'n. You can search you can search online kung ano yung mga magagandang puntahan sa Google or sa TikTok, mga ganyan. But I highly recommend na umalis kayo doon sa mga touristic na mga areas. Okay! So, next naman, kung ano yung nagpa-fall in love sa akin sa Barcelona, bakit ako bumalik-balik dito. Ang dami actually nagtatanong yan sa akin na parang, bakit lagi kang bumabalik sa sa Barcelona? A lot of different things actually, but like really na in love talaga ako sa culture nila dito, sa vibe na meron sila dito, and I feel like every time na nagpupunta ako dito, parang nare-refresh yung utak ko. I think as a solo traveler, yun yung din, parang lagi mong hinahanap na nagpupunta ka sa isang lugar na walang nakakakilala sa'yo, hindi ka pamilyar sa lengguwahe, hindi ka pamilyar dun sa lugar, but meron siyang nagagawa sa'yo internally na mas nagpapagrow sa'yo, mas sina-challenge niya yung parang creativity mo, and I don't know, basta, like, merong vibe dito na nagustuhan ko talaga. And apart from yung na-mention ko kanina na yung slow life, yun talaga yung nag-attract sa akin dito.
not necessarily tatamad-tamad ka, kasi as I said before, syempre kailangan naman din nilang magtrabaho. Like for example, yung mga locals nga na nakilala ko dito, in the morning nagtatrabaho yan sila. Pero in between, meron silang mga ginagawa. Like after ng work nila ng 5 or 5:30, meron ka pang maraming pwedeng gawin. Like pwede kang magpunta ng beach after, pwede kang lumabas with your friends after sa restaurant or sa bar. And then, may time ka pa to, yung do other sports na pwede mong gawin dito. I think because very forgiving din yung weather nila dito. Isa yun actually sa mga perks dito sa Spain or sa Barcelona. Ang ganda ng weather. Kaya majority ng mga other parang nationals sa ibang European countries, nagpupunta talaga sila dito pag winter kasi medyo mas warmer yung klima nila dito. Like for example ngayon, malamig na sa ibang bansa dito sa Europe, pero dito sa Barcelona, very warm pa siya. Meron ka pang makikitang mga naka-t-shirt, naka-shorts ngayon, November na. Usually malamig na siya, 10 degrees or less yung weather sa ibang cities. But dito sa Barcelona, mas warmer siya. And going back dun sa first na point ko, I think yun din yung isang advantage na meron ka pang pwedeng gawin kasi yun nga, mas forgiving yung weather. So in terms of yung work-life balance, mas madali kasi, like, yun nga, maganda yung weather. Marami kang pwedeng gawin. So, yeah. Another thing na gustong-gusto ko dito sa Barcelona is yung proximity niya sa a lot of different places na gusto mong puntahan. Depende sa kung ano yung trip mo. So, merong malapit na beach dito mismo sa Barcelona, sa city center, yung Barceloneta. Pero very close din siya sa other beach na mga towns. Like magte-trend ka lang ng 45 minutes, 30 minutes, and then, like nandun ka na sa ibang town na, yun nga, pwede mong i-enjoy yung nature, yung beach. Second thing is, kung gusto mo naman yung mga mountain climbing, mga ganyan-ganyan, super lapit lang din. Dito, 30 minutes drive, 45 minutes drive, mga ganyan. Meron ka ng, mapupuntahan na iba outside nung city life, para makapag-relax ka. Or kung yung vibe mo naman is parang bar, restaurants, super dami rin dito. And just like as I said before, pwede mo siyang gawin nga kahit almost everyday kung may budget ka. Kasi super, super accessible talaga ng lahat dito. Like for example, minsan sa akin, pag nag-work ako and then natatapos ako ng 11:30 p.m., meron pang nag-aaya na lumabas ng alas 12. And kasi dun pa lang nag-start yung nightlife dito sa Spain or sa Barcelona. I'm not sure in general pag ganun din sa buong Spain kasi hindi pa naman ako nakapunta ng halos maraming cities dito sa Spain. Pero in general dito sa Barcelona, alas 12 dun pa lang nag-start yung nightlife. So pagkatapos mo magtrabaho, pwede ka pang lumabas, inom-inom konti before ka umuwi and then matulog ulit. So, ganun siya. And I really like that kasi merong different flavor yung city na to sa'yo. Depende sa kung ano yung gusto mo. So, it's very rare, in my own opinion, yung mababurn out ka. Kasi marami kang pwedeng gawin. Depende na lang sa'yo kung ano yung trip mong gawin. Okay? Next, as a solo traveler naman, another thing na parang nagustuhan ko talaga dito, and I think pwede mo tong i-achieve kahit saan naman in general, but yung anonymity na wala kang kakilala, parang it's like a good start sa'yo na i-discover ulit kung ano yung gusto mo, ano yung mga goals mo, mga ganyan, sa isang place na walang nakakakilala sa'yo.
parang i-reintroduce mo ulit yung mga sarili mo pag once na meron kang mga nakilalang bago. So for me, that's very, very interesting. Okay, so move forward naman tayo kasi medyo humahaba na yung video na to. Doon sa mga not necessarily I don't like, pero yung downsides dito, yung mga i-share ko is based dun sa mga information na nakuha ko dun sa mga nakausap ko dito from locals, and then yung mga ibang turista, and of course yung mga pag-research ko before ako pumunta dito sa Barcelona. So first is, since obviously very common yung Barcelona as a tourist destination, maraming mga crimes na nangyayari din. Although, in general, very safe naman siya dito. Kasi naglalakad nga ako dito ng gabi, wala namang nangyari sa akin. Safe siya in general. Of course, obviously, kahit nasaan ka, kailangan mo pa rin mag-ingat, syempre. Although, yung lagi nilang sinasabi dito pag nagpupunta ka is that you have to be very careful sa mga gamit mo kasi maraming mga pickpockets na nangyayari. Especially, okay, so, naputol yung video, but, yun nga, yung sinasabi ko, obviously, kung kahit saan ka naman magpunta, kailangan mong mag-ingat, but, uso dito yung pickpockets. So, kailangan nyo talagang ingatan yung gamit ninyo, yung mga cellphone ninyo. Hindi natin dapat basta-bastang iniiwan-iwan kung saan-saan lang. Tapos, ayokong mag-identify ng, specific area. Pero, mag-ingat lang kayo dun sa mga ibang areas dito, lalo na paggabi. I heard sa Raval, yun yung isa sa mga places na lagi akong pinag-iingat ng mga kaibigan ko dito or yung mga nakikilala ko dito. Kasi yun nga, hindi siya ganun ka-safe, lalo na paggabi kasi maraming mga iskinita. So kung solo traveler ka, I think yun yung isang area na kailangan mong iwasan, lalo na paggabi. And especially pag nagbubook kayo ng accommodation, pag grupo siguro mas okay, pero pag mag-isa ka lang, I highly suggest na maghanap ka ng ibang area outside ng Raval or even La Rambla kasi very touristic yung area na yun, maraming mga crimes na nangyayari paggabi, very yung mga drugs, prostitution, mga ganun-ganun. So, yun lang yung parang medyo ingatan natin. But overall, for me personally, wala naman akong negative na experience dun sa mga areas na yun. Actually, very recently, meron kaming isang pinuntahan na Filipino restaurant doon sa Raval. Mga 6-7 p.m. kami nagpunta and wala namang kaming na-experience na na hindi maganda. So, something to parang think about din. Another thing siguro, pag once na gusto nyong lumipat dito sa Barcelona specifically, or Spain, I think in general, na kailangan yung isang i-consider is yung salary. So, yun yung isa sa mga parang naging gulat factor ko dito. Kasi, mas mababa yung salary nila compared sa mga ibang cities or countries dito sa Europe. Parang nagulat ako na, ganun yung minimum nila. Although hindi ko alam yung exact amount, pero like, I think sabi sa akin nung friend ko na 18 years na siya dito sa Barcelona is that parang minimum ata is 1,200 euros per month. So obviously kung i-convert mo siya, mataas. Kaso yung cost of living dito at saka yung mga presyo is hindi talaga siya, hindi kayang i-sustain unless meron kang other parang trabaho or maganda yung trabaho mo, then sustainable for you to live dito sa Barcelona. Kaya maraming lumilipat ng mga outside ng Barcelona pero nagtatrabaho sila dito kasi mas mura yung renta at saka mga bilihin doon. Now, in terms of renta, yun nga, mahal yung rent dito. Kaya yun nga, pag nasa minimum yung sweldo mo, ang hirap na i-sustain kung mag-isa mo lang sa isang apartment. Kaya very uso dito yung may mga roommates ka para meron kang ka-share doon sa mga gastusin, doon sa mga bills na meron ka para ma-sustain mo pa rin yung, yung cost of living dito. But yeah, yun yung isang naging shock sa akin kasi although common din naman siya sa Canada yung mga roommates, pero
pwede mo pa rin or pwede ka pa din kumuha ng sarili mong apartment. Kasi iba pa rin, I think, yung privacy pag meron kang sariling apartment. Unless yung mga ka-roommate mo is mga kakilala mo talaga, friends mo or family, ganyan. Dito kasi hindi. Very uso na, hindi mo talaga kakilala yung mga roommate mo. Meron akong mga nakikita sa Facebook groups na parang magmi-meet muna sila to get to know each other before, like mag-decide sila na okay, maging roommate tayo. Or sometimes, na-advertise lang yung room na yon na available siya. And since mahirap makahanap ng apartment dito sa Barcelona, kakagatin mo na siya kahit na hindi mo kakilala yung mga kasama mo. And doon na nagkakaroon daw ng mga issues kasi may mga certain rules na kailangan mong i-follow pag meron kang mga roommates, of course. Like, for example, yung mga narinig ko, hindi ka pwedeng magdala ng mga bisita unless kausapin mo muna yung mga ibang roommates mo or unless may approval nung landlord ninyo. Kasi kung hindi, merong fine na, kailangan mong bayaran kung nagdala ka ng bisita. Or sometimes kung nagdadala ka naman ng bisita, ito yung nakakatawa, sometimes kailangan mong magbayad. Kasi syempre gagamit sila ng kuryente, gagamit sila ng tubig. So kailangan mong i-cover yung cost na yun. Kasi syempre, yung mga roommates mo, ayaw naman nilang bayaran kung ano yung mga na-incur nung bisita mo. Di ba? So, yun lang. Yung parang nakakatawa siya sa akin na parang hindi ko siya ganun klaseng maintindihan. Although, obviously, yun nga, yung cost of living din dito is hindi ganun ka-balance sa sweldo. So, I understand na kailangan merong mga ganung klaseng rule. Although, meron naman yung mga ibang tao na okay yung sweldo nila or mataas yung sweldo nila na kaya nilang i-sustain. Kaya nilang kumuha ng sarili nilang apartment, kaya nilang bayaran yung mga sarili nilang mga, bayarin sa isang apartment lang. Pero mas common yung marami ka talagang roommate. Yeah. So, okay. So, another... Okay, so last, I think just to end yung video na to kasi super haba na siya. Ano yung gusto kong i-share kung ano yung parang nag-motivate sa akin kung bakit gustong-gusto ko siya. Okay, wait lang. Okay, so very briefly, gusto kong i-touch yung mga different type of visas na pwede nyong kunin if ever interesado kayong lumipat dito sa Spain or sa Barcelona. Hindi ako expert, nakuha ko lang yung mga information na to based dun sa mga pagtanong-tanong ko and also konting research online. So definitely kung interesado talaga kayong lumipat dito, I highly suggest na i-check ninyo yung website ng embassy dito sa Spain, just so malaman ninyo kung ano yung pinakamagandang visa na pwede yung kunin. Kasi maraming type of visas na available dito. I think yung pinaka-knowledgeable ako is yung tourist visa, obviously, but merong mga specific na mga countries na hindi mo na kailangan ng tourist visa para pumunta dito. For example, ako galing ako ng Canada. Since Canadian citizen na ako, hindi ko kailangan mag-apply ng visa. Pwede ako magstay dito for up to 3 months. Although mag-change siya sa 2024. So if ever makita nyo yung video na to next year, kailangan yung i-research. Merong I don't know kung ano yung tawag doon, pero meron silang bagong regulation na mag-take in effect sa 2024, wherein kailangan mong mag-apply online before ka pumunta dito. Yeah, so countries like US or of course yung ibang countries dito sa Europe, talagang hindi nyo na kailangan ng visa, tapos wala atang limit yung pagstay, I'm not sure, but other countries like yun nga, US tsaka Canada, pwede kayo magstay dito for up to 3 months na walang tourist visa. Meron silang bago na visa din, which is yung digital nomad. Isa ito dun sa mga mas nagiging common na dun sa mga
lumilipat dito sa Barcelona. Usually, yung mga remote workers, mga self-employed, or yung mga freelancers, ito yung visa na kinukuha nila. Super bago lang siya this year, but may mga certain requirements like yung income mo every month. Meron silang requirement. I'm not too sure kung magkano yung amount. And minimum dapat employed ka dun sa company na yun for 1 year. Or yung income na yun is that income mo siya for at least 1 year. Yun yung isa sa mga requirements nila. Kailangan mo rin magpakita ng proof dun sa pagstayhan mo dito sa Barcelona. So I heard that pwedeng maghanap ka na in advance online, pero mas maganda na pumunta ka muna dito, dun ka maghanap ng apartment kasi maraming scam online na kailangan nating mag-ingat. Lalo na pag nag-a-ask sila sa'yo ng advance na payment, kailangan maging alert ka kasi majority ng mga ganun is scam siya. So, punta ka muna dito before ka maghanap ng apartment. Another thing is work permit. Obviously, pag makahanap kayo ng Spanish company na willing sila na i-process yung papers ninyo, and then bayaran kung ano yung mga fees na kailangan in order for you to work here, then yun yung maganda. Although I think very rare siya kasi even yung mga naka-student visa dito, it's very rare na makahanap ka ng kumpanya na willing silang gawin yung parang pag-sponsor sa'yo. So kung mahanap ka ng ganun, then lucky you. And then yun nga, another visa is yung student visa. Marami ding gumagawa dito actually. Meron ako actually nakilala very recently na taga Pilipinas din siya. So 1 year yung validity ng visa, pwede kang mag-aral dito. Apparently, hindi required na mag-aral ka ng Spanish, pero available siya kung gusto mo. Kasi obviously kung gusto mong magstay dito long term, kailangan mong matuto ng lengguwahe nila. I think may mga certain requirements din, obviously, pag student visa. Again, like hindi ako ganun ka familiar, but i-google niyo siya kung yun yung gusto nyong kunin as a visa. But yeah, that's that. Second is yung pareha. So, ito yung parang visa pag meron kang jowers dito, pag meron kang jowa dito, yun yung isa sa mga common. From what I heard, for 3 years, handle ka nung kung sino man yung mag-sponsor sa'yo na partner mo. Meron ding parang show money na kailangan ipakita yung mag-sponsor sa'yo just to prove na kaya nilang tulungan, i-support sa pagstay mo dito. And yeah, that's it. Yung mga parang medyo common sa akin na mga visa options if in case interesado kayo. Okay, so last lang before tayo mag-end is yung mga tourist, mga attractions pag gusto niyo magpunta dito for a vacation. I highly suggest na mag-book kayo in advance sa lahat ng mga activities regardless kung busy season or hindi. Kasi laging nagbo-book, parang laging nagbo-book or laging full yung mga activities dito. So definitely kailangan yung mag-book at least 1 week in advance, like Sagrada Familia, Park Güell. Yun yung mga activities na kailangan yung i-book agad-agad para nakaschedule na siya sa inyo at meron na kayong ticket. I highly suggest din na puntahan ninyo yung loob ng Sagrada Familia. Marami kasing nagpupunta dito tapos sa labas lang, pero iba yung vibe doon sa loob ng church. So if hindi kayo ganun ka-familiar sa Sagrada Familia, isa siya dun sa mga oldest church and most well-known dito sa Spain na work ni Gaudi. Hindi pa siya tapos. Isa siya, or if not, ito yung isang structure na up until now hindi pa rin tapos. Pinakamahaba siya na na structure na yun nga hindi pa tapos. Ulit-ulit ako, 'di ba? But yeah, so very interesting yung loob niya, super ganda. And I highly recommend na pumunta kayo ng sunset kasi iba yung reflection ng ilaw.
Second thing is, I also highly suggest na mag-book kayo ng mga day trips. Hindi lang kayo magstay dito sa city center, but itry nyo i-explore yung mga beach towns outside ng Barcelona City. Kasi super ganda, iba yung vibe. Yung pag lumabas na kayo ng Barcelona. Like, meron tayong, or I highly recommend sa Sitges. Little beach town lang siya, although mas alive siya pag summer. Meron din sa Castelldefels, super ganda nung beach area din nila doon, and medyo mas quiet siya. And yung pinaka-favorite ko is yung Costa Brava. Maraming mga different coast doon, maraming mga different beach doon, pero super wow yung nature talaga doon. So, definitely, wag niyong i-miss yun kasi marami akong nakikilala, nagpupunta sila dito, tapos nagstay lang sila dun sa city center, ni-experience lang nila yung mga common things pag ginugal mo what to do in Barcelona, yun lang yung gagawin nila. But I highly recommend na mag-book kayo ng mga day trips. Meron kayong makikita sa Airbnb or sa booking.com na mga different activities. Magli-link din ako ng mga favorite kong type of activities sa baba just in case interesado kayo. So, yeah, I think super haba na ng video na to. So, puputulin ko siya. So, very brief lang yung mga shinare ko for today. If in case gusto ninyong i-explore ko yung mga ibang specific topics na na-cover natin for today's video, don't hesitate to let me know doon sa baba. Hindi ako masyadong nag-explore regarding solo travel kasi parang gusto kong gumawa ng different na video regarding yung experience ko as a female solo traveler. So, if interesado kayo dyan, again, don't hesitate na mag-subscribe dito sa channel natin. Follow rin nyo ako sa social media ko para makita nyo yung mga activities na ginagawa ko dun sa mga travels ko. So, that's it for today, guys. Thank you so much sa panonood ng video kung umabot kayo hanggang dito sa dulo. And I'll see you guys dun sa next na video natin. Bye!